Huwag mo nang isipin si Alona. Sanay naman siyang maiwan dito sa probinsya. Ang importante, maayos ang visa ni Celeste. Siya ang kailangan ko sa Amerika. Hindi ang isang asawang pambahay lang ang alam. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Alona nang marinig ang malamig na tinig ni Gabriel mula sa kabilang silid. Ang karayom na hawak niya ay bumaon ng malalim sa kanyang hintuturo. Ngunit hindi niya nagawang dumaing. Hindi niya maramdaman ang hapdi ng sugat dahil ang mas matinding kirot ay mabilis na lumalaganap sa kanyang buong pagkatao. Sinasakal ang bawat hininga na pilit niyang inilalabas. Isang patak ng pulang dugo ang dahan-dahang bumagsak sa puting-puting tela ng barong Tagalog na maingat niyang tinatahi para sa sorpresang selebrasyon ng kanilang ikasampung anibersaryo. 10 taon? 10 taon niyang ibinigay ang lahat. Tinalikuran niya ang kanyang sariling pangarap na maging isang guro upang alagaan ang mga magulang ni Gabriel na noon ay may sakit. Siya ang nagpuyat sa botika. Siya ang nagbilang ng bawat sentimo upang makabayad sa utang ng kanyang mga bayaw. At siya ang matiyagang naghintay sa pangako ni Gabriel na balang araw ay sabay silang lilipad patungo sa bagong buhay sa ibang bansa. Ngunit ang bawat tahi ng pag-asa na binuo niya sa loob ng isang dekada ay tila biglang nalagot sa isang iglap. Tama ka, anak, narinig niyang sagot ni Lola Belen. Ang biyenan na itinuring na niyang sariling ina. Walang bakas ng pag-aalinlangan o awa ang boses ng matanda. Masyadong mabait si Alona. Oo, pero kailangan mo ng babaeng may koneksyon doon sa Amerika para mabilis kang umasenso. Hayaan mo na. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa kanya kapag wala ka na. Sasabihin ko na lang na hindi kaagad na aprubahan ang petisyon niya. Nanatiling nakapako si Alona sa kanyang kinauupuan sa madilim na sulok ng kanilang sala. Ang amoy ng masarap na adobo na niluto niya para sa hapunan ay biglang naging nakakasuka. Tila ba ito ang amoy ng lahat ng kasinungalingang ipinakain nila sa kanya sa loob ng maraming taon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit niyang pinagmamasdan ang bawat detalye ng silid na iyon, ang mga luma nilang litrato sa dingding, ang mga kurtinang siya mismo ang pumili, ang bahay na binuo niya ng pagmamahal, ngunit ngayon ay tila isang magarang kulungan na punong-puno ng mga anino ng pagkakanulo. Hindi niya nagawang umiyak ng malakas. Ang bawat luhang nais kumawala ay tila naging bato sa kanyang lalamunan. Napatingin siya sa sugatang daliri, ang dugo ay kumalat na sa borda ng barong. Isang pulang mantsa sa gitna ng kadalisayan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Alona na ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buhay ay hindi kailanman naging kanya. Si Gabriel ay isang estranghero na may suot na maskara ng isang mapagmahal na asawa, habang ang pamilyang pinagsilbihan niya ay mga linta lamang na sumisipsip sa kanyang lakas at kabutihan. Tumayo siya ng dahan-dahan, tila isang kaluluwang nawala ng direksyon. Bawat hakbang niya palayo sa pinto ng silid ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbabadya ng isang bagyo. Pumasok siya sa kanilang silid at tila may kung anong puwersa na nagtulak sa kanya na buksan ang luma at itim na leather bag ni Gabriel na laging nakatago sa ilalim ng kama. Sa loob ng isang brown envelope, hindi lamang mga dokumento ng flight ang nakita niya. Nanginginig ang kanyang buong katawan nang mahawakan niya ang isang folder na naglalaman ng mga papel ng annulment. Binasa niya ang bawat salita, bawat letra na tila mga punyal na sumasaksak sa kanyang dangal.
Ngunit ang mas nakakapanghina ay ang huling pahina ng dokumento. Doon, sa tapat ng kanyang pangalan, ay may isang pirma na kamukhang-kamukha ng kanyang sulat kamay. Isang pirma na alam niyang hindi siya ang gumawa. Isang pekeng annulment, isang huwad na kalayaan. Pinatay na siya ni Gabriel sa harap ng batas bago pa man siya makaalis ng bansa. Habang hawak ang mga dokumentong iyon, naramdaman ni Alona ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang puson, isang bahagyang kirot na tila may nais ipahiwatig. Hindi niya pa alam. Ngunit sa gitna ng gabing ito ng sukdulang pagtataksil, may isang bagong buhay na nagsisimulang mabuo sa kanyang sinapupunan, isang buhay na magiging saksi sa kanyang pagbagsak. At marahil, sa kanyang pagbangon, dahan-dahang binalik ni Alona ang folder sa loob ng bag. Tumingin siya sa salamin at hindi na niya nakilala ang babaeng nakaharap sa kanya. Ang mga mata na dati ay puno ng ningning at pag-asa, ay ngayon ay tila dalawang malalim na balon ng pait at determinasyon. Walang ingay, walang pagsigaw, ngunit sa loob ng kanyang puso, isang sumpa ang nabuo. Kung ang pag-ibig ang nagtali sa kanya sa impyernong ito, ang katotohanan ang magpapalaya sa kanya. Muling bumalik si Alona sa kanyang tahiin. Hinawakan niyang muli ang karayom at ang duguan pa ring tela. Sa bawat tusok niya ngayon, hindi na pag-ibig ang kanyang itinatatahi. Bawat hibla ng sinulid ay naging simbolo ng kanyang paniningil. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang naririnig ang tawanan ni Gabriel at Lola Belen mula sa kabilang kwarto. Hindi nila alam na ang asawang pambahay na minamaliit nila ay nagsisimula ng humabi ng isang bitag na walang sino man sa kanila ang makakatakas. Kinabukasan, ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng kusina ay tila mga nanunuot na karayom sa mga mata ni Alona. Hindi siya nakatulog. Buong gabi siyang nakatitig sa kisame. Binibilang ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang orasan patungo sa kanyang katapusan. Ngunit nang marinig niya ang mga yabag ni Gabriel pababa ng hagdan, mabilis niyang isinuot ang kanyang maskara. Inihanda niya ang mainit na kape at ang paboritong sinangag nito. Tila walang anumang bagyong naganap kagabi. Good morning, Hon. Ang aga mo namang nag-prepare? Bati ni Gabriel. Sabay yakap sa kanya mula sa likuran. Dati, ang init ng katawan nito ay nagsisilbing proteksyon ni Alona mula sa mundo. Ngunit ngayon, ang yakap na yon ay tila pagpulupot ng isang sawa na handa siyang lamunin. Ang bango ng luto mo, kasing bango mo. Pilit nang ngumiti si Alona. Kahit nararamdaman niya ang pait na umaakyat sa kanyang lalamunan, kailangan nating mag-celebrate. Di ba malapit na ang anibersaryo natin? At malapit ka na ring umalis. Sandaling natigilan si Gabriel. Ngunit mabilis ding bumalik ang kanyang matatamis na ngiti. Kaya nga ako nagtatrabaho ng maigi. Hon, para sa atin, to, konting tiis na lang sa Amerika. Kukunin din kita. Magtitiwala ka lang sa akin. Okay? Ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay tila mga patak ng lason na binalot sa asukal. Alam ni Alona ang katotohanan. Ngunit ang makita ang galing ni Gabriel sa pagganap bilang isang mapagmahal na asawa ay lalong nagpadurog sa kanyang puso. Pumasok sa kusina si Lola Belen, ang kanyang biyenan, na may dalang pekeng pag-aalala sa kanyang mukha. Alona, apo, nakakaawa ka naman. Masyado kang nagpapakapagod dito sa bahay at sa botika. Dapat ay nagpapahinga ka rin. Sabi ng matanda habang humihigop ng kape. Okay lang po. Nay, sanay naman po ako. Maikling sagot ni Alona. Nga pala, Alona! Pagpapatuloy ni Lola Belen. At dito ay mas lalong naging matalas ang pakiramdam ni Alona. Yung kooperatiba na sinalihan mo,
Baka pwedeng makahiram tayo ng loan? Alam mo naman, kailangan ng puhunan para sa expansion ng botika natin bago umalis si Gabriel. Para naman kapag wala siya rito, hindi ka mahirapan sa panggastos. Ito na ang lason. Alam ni Alona na ang perang hihiramin niya sa ilalim ng kanyang pangalan ay hindi mapupunta sa butika. Ito ang perang gagamitin ni Gabriel para bayaran ang huling installment ng kondo ni Celeste sa Manila. Ang sarili niyang pawis at kredibilidad ang gagamitin nila para sa kaligayahan ng ibang babae. Titingnan ko po. Nay, mahinahong sagot ni Alona. Habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng lababo. Sa buong umagang iyon, naging saksi si Alona sa isang masamang dula-dulaan. Dumating ang kanyang mga bayaw at bilas na tila mga loyal na kamag-anak na nag-aalay ng papuri sa kanya. Ate Alona, ikaw talaga ang swerte ni Kuya Gabriel. Sabi ng nakababatang kapatid ni Gabriel habang kumukuha ng pera sa ibabaw ng mesa. Perang alam ni Alona na galing sa benta ng botika na dapat ay itatabi niya para sa kanyang operasyon sa matris. Ang lahat ng mga taong ito na pinakain at binihisan niya sa loob ng 10 taon ay mga kasabwat sa isang malaking krimen laban sa kanya. Bago umalis si Gabriel para sa kanyang meeting, lumapit si Alona upang ayusin ang kwelyo ng polo nito. Ito ang tinatawag nilang golden moment sa bawat umaga ng kanilang pagsasama. Maingat niyang inayos ang tela. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa leeg ni Gabriel. Sa puntong iyon, ang imahe ng pag-aayos ng polo ay tila naging imahe ng pagkakabit ng isang bitay. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Gabriel. Naghahanap ng kahit katiting na bahid ng budhi. Ngunit wala siyang nakita, kundi ang refleksyon ng sarili niyang kahinaan. Ingat ka sa biyahe. Hon, bulong ni Alona. I love you. Hon, huwag kang mag-alala. Malapit na tayong maginhawa. Sagot ni Gabriel bago ito tuluyang sumakay sa sasakyan. Nang makaalis na ang lahat, agad na nagtungo si Alona sa bangko sa bayan. Kailangan niyang makasiguro. Ang perang itinabi niya sa loob ng 5 taon. Ang kanyang emergency fund para sa sakit o sa pangarap na pag-aaral muli ay ang kaisa-isang bagay na hawak niya. Pagdating niya sa counter, naramdaman niya ang palalamig ng kanyang mga paa. Miss, gusto ko sanang i-check ang balansi ng joint account namin ni Gabriel Santos. Sabi niya sa teller. Mabilis na tumitig ang teller sa screen ng computer. Nakita ni Alona ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha nito mula sa pagiging profesional tungo sa pagkagulat at awa. Mama Alona, base po rito sa record, nagkaroon po ng sunod-sunod na malalaking withdrawal sa account ninyo simula noong nakaraang buwan. Ano magkano ang natira? Tanong ni Alona. Ang kanyang boses ay tila isang maliit na bulong na malapit ng mapunit. 500 pesos na lang po. Ma'am, na-withdraw po ang kabuang 300,000 piso, 3 araw na ang nakalilipas. Tila gumuho ang buong gusali ng bangko sa ibabaw ni Alona. Ang perang iyon ay hindi lamang basta pera. Iyon ang kanyang kalayaan. Iyon ang perang dapat ay pampaopera niya sa susunod na buwan upang maayos ang kanyang kalusugan. Sa isang iglap, kinuha ni Gabriel ang lahat ang kanyang dangal, ang kanyang pamilya, at ngayon, pati ang kanyang kakayahang mabuhay ng mag-isa habang naglalakad siya palabas ng bangko. Tila umiikot ang paligid. Ang ingay ng mga sasakyan at ang tawanan ng mga tao sa kalsada ay tila isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Sa gitna ng kanyang pagkalito, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nanginginig niyang sinagot ang tawag.
Isang boses ng babae ang narinig niya mula sa kabilang linya, isang boses na puno ng yabang at panunuya. Hello, Alona. Siguro naman napansin mo nang kulang na ang pera sa account ninyo. Huwag kang mag-alala. Gagamitin ko lang yan para sa bago nating baby ni Gabriel. Isipin mo na lang na yan ang huling regalo mo sa amin bago ka namin iwanan ng tuluyan. Napako si Alona sa kinatatayuan niya sa gitna ng mataong kalsada. Ang bawat salita ni Celeste ay tila isang lason na direktang ibinuhos sa kanyang puso. Ngunit bago pa siya makasagot, may isang bagay na mas matindi ang nagpatigil sa kanyang mundo. Isang matalas na kirot ang gumuhit sa kanyang puson. Mas matindi kaysa sa naramdaman niya kagabi. Napahawak siya sa isang poste ng kuryente. Ang kanyang paningin ay nagdidilim at sa kanyang isip ay isa lamang ang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Paano niya malalagpasan ang sakit na ito? Kung ang bawat taong inaasahan niyang magliligtas sa kanya, ang siya mismong humuhukay ng kanyang libingan, Alona. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa iyo. Pero wala na sa pangalan mo ang botika. Nailipat na ang lahat ng shares mo kay Celeste isang linggo na ang nakalilipas sa pamamagitan ng isang dokumentong may pirma mo. Ang boses ni attorney, Elena ay tila nanggagaling sa kailaliman ng dagat malabo, malamig, at lunod sa katotohanang hindi kayang tanggapin ni Alona. Nanigas ang kanyang buong katawan habang nakatitig sa mga legal na papel na nakalatag sa ibabaw ng mesa. Ang bawat pahina ay tila mga talib na humihiwa sa kanyang balat. Unti-unting binabalatan ang bawat sakripisyong ginawa niya para sa pamilyang Santos. Hindi agad nakasagot si Alona. Napahawak siya sa gilid ng silya upang hindi tuluyang mabuwal. Ang kirot sa kanyang puson ay naroon pa rin, isang mapurol at nakakangilong paalala ng kanyang kahinaan. Ngunit mas matindi ang hapdi sa kanyang dibdib. Ang botikang iyon ay hindi lamang basta negosyo. Iyon ang bunga ng 10 taong puyat, pagod, at pagtitipid. Iyon ang kanyang buhay na nakasalin sa mga bote ng gamot at listahan ng mga inventory na siya mismo ang gumagawa tuwing madaling araw. Tila bumabalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas. Noong mga panahong wala pa silang kahit na ano. Naalala ni Alona ang amoy ng usok at ang init ng malaking kaldero sa tuwing gumigising siya ng 3:00 ng madaling araw upang magluto ng kakanin. Bit-bit ang mabibigat na bilao. Nilalakad niya ang bawat kanto ng bayan upang maglako. Ang bawat pisong kinikita niya ay maingat niyang itinatabi para sa matrikula ni Gabriel, para sa pangarap nitong maging isang matagumpay na negosyante. Sa bawat kalyo sa kanyang paa at bawat paso sa kanyang kamay, ang tanging iniisip niya ay ang kinabukasan ng asawang labis niyang minamahal. Ibinaling ni Alona ang tingin sa kanyang mga palad. Tiningnan niya ang mga magaspang na daliri, ang mga bakas ng paggawa na hindi kailanman nabura ng mamahaling sabon o lotion. Ang mga kamay na ito ang nag-ahon sa pamilya Santos mula sa putik. Ngunit ang mga kamay ring ito ngayon ang naiwang walang-wala. Samantalang si Celeste, ang babaeng pinalitan siya sa puso ni Gabriel, ay tiyak na may mga kamay na makinis, malambot, at hindi kailanman nakahawak ng mabigat na trabaho. Mga kamay na ngayon ay humahawak sa bunga ng pawis ni Alona. May nakita pa akong isang bagay, Alona. Putol ni Elena sa kanyang pagmumuni-muni. Iniabot ng abogado ang isang luma at kupas na sobre na nakuha mula sa mga file na iniimbestigahan. Nakalitaw ito sa likod ng isa sa mga transfer documents. Isang liham ito na galing sa isang probinsya sa norte. 5 taon na ang nakalilipas. Sulat kamay ito ni Gabriel. Nanginginig na kinuha ni Alona ang papel.
Maikli lamang ang sulat, ngunit ang bawat salita ay tila isang sumpa. Huwag kang mag-alala. Susuportahan ko ang bata. Maghintay ka lang hanggang sa maayos ko ang lahat dito. Hindi malalaman ni Alona ang tungkol sa atin. Walang pangalan ang pinatutunguhan ng sulat. Ngunit ang petsa nito ay tumutugma sa panahong sinabi ni Gabriel na kailangan niyang mag-overtime gabi-gabi dahil sa inventory ng botika. Sino ang batang ito? Mayroon na bang ibang pamilya si Gabriel bago pa man dumating si Celeste? O si Celeste ba ang tinutukoy dito simula pa noong una? Ang bawat tanong ay tila isang panibagong sugat na bumubukas sa kanyang isipan. Ang misteryong ito ay isang madilim na anino na tila nagpapahiwatig na ang pagkakanulo sa kanya ay mas malalim at mas matagal na kaysa sa kanyang inaakala. Nabalik lamang ang diwa ni Maribel nang marinig niya ang malakas na pagbukas at pagsara ng pinto sa labas ng law office. Kailangan niyang lumabas. Kailangan niyang makalanghap ng hangin bago siya tuluyang malunod sa galit. Naglakad siya patungo sa pamilihan sa tapat ng opisina. Pilit na pinatatatag ang bawat hakbang, ngunit sa gitna ng mataong palengke, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Sa di kalayuan, sa tapat ng isang tindahan ng mga gamit pang sanggol, nakita niya ang pamilyar na likod ng isang lalaki. Nakasuot ito ng paborito niyang polo shirt. Ang polong siya pa ang bumili noong nakaraang Pasko. Nakayakap si Gabriel sa bewang ni Celeste at pareho silang nakangiti habang pinagmamasdan ang isang mamahaling crib at mga maliliit na sapatos na kulay asul. Masayang-masaya sila. Ang tawa ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Alona. Isang tunog na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay tila huni ng isang demonyo. Doon, sa harap ng lahat, ipinapakita ni Gabriel ang kalinga at pagmamahal na ipinagkait nito sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Habang si Alona ay naglalakad sa gitna ng putik ng palengke, dala ang balitang wala na siyang ari-arian at ang matinding kirot sa kanyang sinapupunan. Ang kanyang asawa ay abala sa pagbuo ng isang bagong mundo para sa iba. Isang mainit na likido ang naramdaman ni Alona na dumadaloy sa kanyang mga hita. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang maging malabo. Ang huling nakita niya bago magdilim ang lahat ay ang paghalik ni Gabriel sa noo ni Celeste. Habang hawak-hawak ng huli ang isang maliit na damit na pambata, magiging nanay ka na, Alona. 2 buwan ka nang nagdadala ng buhay sa iyong sinapupunan. Ang mga salitang iyon mula sa doktor ay tila isang malamyos na musika na biglang naging isang nakatutulig na ingay sa pandinig ni Alona. Nagising siya sa loob ng isang maliit na klinika. Ang puting kisame ay tila umiikot at ang amoy ng alkohol ay nanunuot sa kanyang ilongge. Sa halip na purong kaligayahan ang maramdaman, isang matinding pait ang gumuhit sa kanyang puso. Ang pangarap na matagal na niyang ipinagdarasal sa loob ng 10 taon, ang magkaroon ng bunga ang kanilang pagmamahalan ni Gabriel ay dumating sa sandaling ang pag-ibig na iyon ay isa na lamang tumpok ng abo. Hindi niya alam kung tatawa siya o iiyak. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinalad ng bahagya ang bahaging iyon ng kanyang katawan. Doon, sa loob niya, ay may isang munting nilalang na walang malay sa gulo at sakit na kinasasadlakan ng kanyang ina. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa silid. Isang sandaling tila huminto ang lahat ng galit at pinalitan ng isang matinding pangako ng proteksyon. Paglabas ng klinika, hindi agad umuwi si Alona. Dinala siya ng kanyang mga paa sa lumang simbahan ng bayan, sa loob ng dambana, sa gitna ng malamlam na liwanag ng mga kandila at ang bango ng sampagita.
Lumuhod si Alona. Doon niya ibinuhos ang lahat ng luhang kanina. Panya pinipigilan. Ang bawat hikbi ay tila isang dalangin na humihingi ng tawad sa munting buhay na kanyang dinadala. Patawarin mo ako, anak, bulong niya habang nakatingala sa krus. Patawarin mo ako dahil sa ganitong mundo kita isisilang, pero pangako, kahit ako na lang, hindi kita pababayaan. Ang paghawak niya sa kanyang tiyan sa harap ng altar ay ang kanyang golden moment, isang sagradong sumpa na hinding-hindi niya tatalikuran ang kanyang pagiging ina, kahit patalikuran siya ng buong mundo. Habang naglalakad pauwi, nasalubong niya ang kanyang kapitbahay na si Aling Marites. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalinlangan. Tila may gustong sabihin pero natatakot. Alona, kamusta ka na balita ko ay nahimatay ka raw sa palengke? Tanong ng matanda. Okay na po ako. Aling Marites, napagod lang siguro. Matipid na sagot ni Alona. Nga pala, baka makatulong ito sa'yo. Bulong ni Aling Marites habang sumusulyap sa paligid. Nakita ko ang asawa mo at yung babae niya sa ospital sa kabilang bayan noong isang araw. Pero ang ipinagtataka ko, hindi sila sa maternity ward pumasok. Nakita ko silang lumabas sa dulo ng pasilyo kung saan naroon ang mga specialist sa malalalang sakit. Bakit kaya? Akala ko ba ay buntis din ang babaeng iyon? Natigilan si Alona. Isang bagong katanungan ang pumasok sa kanyang isip. Kung hindi para sa pagbubuntis ang pagpunta ni na Gabriel at Celeste sa ospital, ano ang totoong dahilan? Isang misteryong muling nagpadilim sa kanyang paligid. Ngunit ang isiping iyon ay agad na natakpan ng isang desisyon para sa bata. Susubukan niyang muli. Marahil, kapag nalaman ni Gabriel na magkakaanak na sila, ay magbabago ang isip nito. Marahil ay nanaig pa rin ang dugo kaysa sa tukso, puno ng kaba at isang munting pag-asa. Binuksan ni Alona ang pinto ng kanilang bahay. Ngunit ang katahimikan sa loob ay tila isang babala. Umakyat siya sa itaas. Diretso sa kanilang silid-tulugan, ang tanging lugar na itinuring niyang santuwaryo sa loob ng 10 taon. Pagbukas ng pinto, tila tumigil ang kanyang paghinga. Ang amoy ng kanyang paboritong pabango ay humalo sa isang matapang at banyagang halimuyak. Doon, sa gitna ng kanilang kama, ay nakaupo si Celeste. Nakatalikod ito sa kanya habang nagsusuklay ng buhok sa harap ng salamin ni Alona. Ngunit ang mas masakit sa lahat, ang suot ni Celeste ay ang kulay rosas na nightgown na regalo ni Gabriel kay Alona noong huling kaarawan niya, isang damit na sumisimbolo sa kanilang pinagsamang gabi. Humarap si Celeste sa kanya nang may isang mapang-uyam na ngiti. Walang bakas ng gulat o takot sa mga mata nito. Tiningnan niya si Alona mula ulo hanggang paa. Tila ba si Alona ang estranghero sa sarili nitong pamamahay? Oh, nandyan ka na pala, Alona, sabi ni Celeste sa isang malambing, ngunit nakakalason na tinitish. Huwag kang mag-alala. Sinubukan ko lang naman itong damit mo. Sabi kasi ni Gabriel, mas bagay daw ito sa akin kaysa sa iyo. At simula ngayon, masanay ka na. Dahil ang kwartong ito, ang gamit na ito, at ang lalaking nagmamay-ari nito, ay akin na. Walang pakiramdam na tumayo si Alona sa may pintuan. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig habang nakatingin sa babaeng tila reynang nakaluklok sa kanyang kama. Ang bawat salita ni Celeste ay tila mga linta na sumisipsip sa natitira niyang lakas. Hindi siya makapaniwala na ang silid na naging saksi sa kanyang mga pangarap at dalangin ay ganito, kadaling babuyin ng isang estranghero. Don't look at me like that, Alona. You look so pathetic, sabi ni Celeste habang dahan-dahang tumatayo at lumalapit sa kanya.
Ang bango nito ay tila amoy ng kamatayan para kay Alona. Huwag mo akong sisihin kung bakit ako ang nandito. It's not my fault if Gabriel is bored with you. Tungkulin na lang ang tingin niya sa'yo, Alona. Isang obligasyong kailangan niyang gampanan dahil sa awa, hindi dahil sa mahal ka niya. You're just a habit he's trying to break. Bago pa man makasagot si Alona, narinig niya ang boses ni Lola Belen mula sa pasilyo. Pumasok ang matanda na may dalang mga plastic na bag. At sa halip na magulat o magalit sa nakitang eksena, ay tila normal na bahagi lamang ito ng kanyang araw. Tumingin ang matanda kay Alona nang walang bakas ng pagmamahal na dati nitong ipinapakita. Alona, mabuti at nandiyan ka na, sabi ni Lola Belen nang walang kabaka-baka. Inayos ko na ang maliit na silid sa likod, malapit sa kusina. Doon mo muna ilagay ang mga gamit mo. Kailangang maging komportable si Celeste rito sa taas dahil siya ang bisita natin, no? At ikaw, mas malapit ka sa kusina doon. Mas madali para sa'yo ang mag-asikaso ng mga kailangan namin. Tila isang malakas na sampal ang naramdaman ni Alona. Ang silid sa likod ay dating bodega ng mga lumang gamit. Madilim, maalikabok, at malamig. Doon siya itinatapon ng pamilyang itinuring niyang sarili niya, habang ang babaeng sumisira sa kanyang buhay ay binibigyan ng pinakamagandang pwesto sa bahay. Wala siyang nagawa, kundi ang dahan-dahang iligpit ang kanyang mga personal na gamit. Habang pinapanood siya ni Celeste nang may mapang-uyam ng ngiti. Pagdating ng oras ng hapunan, mas lalong naramdaman ni Alona ang bigat ng kanyang krus. Sa kabila ng sakit ng kanyang katawan at kalooban, pinilit niyang magluto ng masarap na pagkain. Ngunit habang nakaupo ang pamilya Santos sa hapagkainan, kasama si Celeste na tila bahagi na ng kanilang dugo, si Alona ay naiwan sa isang tabi, tila isang katulong na naghihintay ng utos. Ang kanyang mga bayaw at pilas, ang mga taong binihisan at pinag-aral niya sa pamamagitan ng kanyang pagtitinda, ay masayang nakikipagtawanan kay Celeste. Naririnig niya ang kanilang mga bulungan at mahihinang tawa habang nakatingin sa kanya. Masarap pa rin talagang magluto si Ate Alona, sabi ng isa niyang bayaw habang may laman ng bibig. Sayang nga lang, pang-maid na lang ang papel niya ngayon. Pero ayos lang, basta may libreng masarap na ulam. 'Di ba ang tawanan nila ay tila mga talim na muling bumabaon sa puso ni Alona. Nang matapos ang lahat, dahan-dahang nagtungo si Alona sa kanyang bagong silid. Isinara niya ang pinto na yari lamang sa manipis na kahoy. Walang bintana, tanging isang maliit na bumbilya lamang ang nagbibigay ng madilaw na liwanag. Doon, sa gitna ng kadiliman at amoy ng alikabok, naupo si Alona sa sahig. Niyakap niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay idinikit sa kanyang dibdib. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng matinding kalungkutan kung saan tila naririnig niya ang sarili niyang pagkadurog. Ngunit sa gitna ng dilim, mas naging matalas ang kanyang pakiramdam. Napansin niya ang isang itim na bag na naiwan ni Celeste sa may sulok ng kusina bago ito pumasok sa silid sa itaas. Kanina pa niya napapansin na hindi ito mahiwalay sa bag na yon. Tila ba may itinatago itong kayamanan o isang malaking sikreto? Ano nga ba ang laman yon? Isang misteryong pili na kumakatok sa isipan ni Alona sa gitna ng kanyang pighati. Lumipas ang mga oras at ang gabi ay naging malalim. Nagsimulang pumatak ang ulan sa bubungang yari sa yero. Lumilikha ng isang malungkot at paulit-ulit na tunog na tila isang huling hantungan. Ang lamig ng semento ay nanunuot sa kanyang mga buto. Ngunit sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, biglang nakaramdam si Alona ng isang kakaibang sensasyon. Hindi lamang ito basta kirot,
Isang matalas at tila nanggigigil na sakit ang gumuhit mula sa kanyang likuran patungo sa kanyang puson. Napakapit siya sa gilid ng lumang kabinet. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at gipit. Isang mainit na likido ang muli niyang naramdaman. Mas marami at mas mabilis kaysa kanina. Sa gitna ng dilim at ng ingay ng bagyo, isang tahimik na panalangin ang namutawi sa kanyang mga labi, habang ang takot ay tuluyang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Nay, Nanay Belen, parang awa niyo na po. Ang bata, ang anak ko. Ang boses ni Alona ay isang mahinang pakiusap na halos lamunin ng dagundong ng kulog at hagupit ng ulan sa bubungan. Nakasubsob siya sa malamig na semento ng pasilyo. Ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakapit sa paanan ng pinto ng pangunahing bahay. Ang bawat sentimetro ng kanyang katawan ay nanginginig, hindi lamang dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa matinding takot na dumadaloy sa kanyang mga ugat kasabay ng dugong hindi tumitigil sa pag-agos. Bumukas ng bahagya ang pinto. Lumitaw ang mukha ni Lola Belen. Ngunit walang bahid ng pag-aalala sa mga mata ng matanda. Sa halip, ang tanging makikita ay ang pagkairita. Tila ba isang istorbo lamang ang naghihingalong babae sa kanyang harapan. Ang amoy ng mamahaling wine at masarap na pagkain mula sa loob ng bahay ay humahalimuyak. Isang masakit na paalala ng selebrasyong nagaganap habang unti-unting namamatay ang pag-asa ni Alona. Huwag kang maarte, Alona. Ang malamig na sagot ni Lola Belen, ang boses nito ay walang emosyon. Tila ba nagbabasa lamang ng isang listahan sa palengke? Masakit lang ang tiyan mo dahil sa dami ng kinain mo kanina. Huwag mo kaming istorbuhin. Birthday ni Celeste. At ayaw ni Gabriel na masira ang mood ng party dahil sa mga drama mo. Matulog ka na lang at mawawala rin yan. Pero, Nay, dugo, maraming dugo. Hikbi ni Alona. Ang kanyang paningin ay nagsisimula ng maging malabo. Umalis ka na riyan. Nakakahiya kapag nakita ka ng mga bisita. Huling salita ng matanda bago nito marahas na isinara ang pinto. Narinig ni Alona ang pag-click ng lock, ang tunog ng pamilyang tuluyan nang nagpiit sa kanya sa labas ng kanilang puso. Mag-isa, sa gitna ng dilim at baha, gumapang si Alona palabas ng gate. Ang bawat paggalaw niya ay tila paghatak sa 1,000 kutsilyo sa loob ng kanyang puson. Ang ulan ay humahampas sa kanyang mukha, humahalo sa kanyang mga luha. Sa gitna ng kalsada, nawalan siya ng lakas. Napahiga siya sa putikan. Ang kanyang mga kamay ay pilit pa ring nakahawak sa kanyang tiyan. Tila ba sinusubukang pigilan ang buhay na unti-unti nang kumakawala. Nabalik lamang ang kamalayan ni Alona nang maramdaman niya ang init ng isang puting ilaw sa kanyang mukha. Wala na ang ulan, wala na ang putik. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang tunog ng mga kagamitang medikal at ang mabagal na pag-akyat baba ng kanyang sariling hininga. Pumasok ang isang doktor. Ang mukha nito ay puno ng lungkot at pagpipigil. I'm sorry, Mrs. Santos. Ang malungkot na bungad ng doktor. Ginawa namin ang lahat. Pero masyadong marami ang nawalang dugo sa iyo. Ang bata. Hindi na siya nakayanan. Katahimikan. Isang uri ng katahimikan na tila ba binura ang lahat ng ingay sa mundo. Walang iyak na lumabas sa mga labi ni Alona. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kisame. Ngunit sa loob niya, ang bawat pangarap na binuo niya sa loob ng 10 taon ay gumuho ng sabay-sabay. Ang kawalan sa loob ng kanyang sinapupunan ay naging isang higanteng itim na butas na lumalamon sa kanyang buong pagkatao.
Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng pagsuko. Tumingin si Alona sa bintana ng charity ward. Pinanood niya ang mga patak ng ulan na dahan-dahang dumadaloy sa salamin. Tila mga luhang hindi na kayang ilabas ng kanyang mga mata. Sa bawat patak, naramdaman niya ang unti-unting pagtigas ng kanyang puso. Ang Alonang mapagmahal, ang Alonang martir, ay unti-unti nang nilalamon ng lamig ng katotohanan sa gitna ng kanyang pagluluksa. Isang alaala ang pilit na sumisingit. Sino ang lalaking bumuhat sa kanya sa kalsada? Naalala niya ang isang matipunong bisig at isang boses na mahinahon na paulit-ulit na nagsasabing, "Kumapit ka, hindi kita iiwan." Sino ang estrangherong iyon na nagmalasakit sa kanya sa gabing tinalikuran siya ng sarili niyang asawa? Pagkalipas ng 10 oras, bumukas ang pinto ng ward. Pumasok si Gabriel. Ang kanyang polo ay lukot. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. At ang amoy ng alak ay nanunuot sa bawat sulok ng silid. Walang bakas ng pagsisisi o pag-aalala sa kanyang mukha. Sa halip, ang kanyang mga mata ay pununo ng panunumbat. Lumapit siya sa kama ni Alona at tumayo ng buong yabang. Hindi niya hinawakan ang kamay ng asawa. Hindi siya humingi ng tawad. Bakit mo hinayaang mangyari ito? Alona, ang galit na bulong ni Gabriel. Bakit mo pinatay ang anak ko? Alam mo namang iyon na lang ang inaasahan ko para maayos ang pamilyang ito. Pero kahit iyon ay hindi mo pa nagawa ng maayos. Napakawalang kwenta mo talagang babae. Tumingin si Alona ng diretso sa mga mata ni Gabriel. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, hindi takot ang nakita sa mga mata ni Alona, kundi isang apoy na nagsisimula ng magliyab sa gitna ng yelo. Patay na ang Alonang kilala mo. Gabriel, ang babaeng narito sa harap mo ay ang aninong ikaw mismo ang lumikha. Ang boses ni Alona ay hindi nanginig. Wala itong galit. Wala ring pait. Tila ba binabasa niya lamang ang isang hatol sa isang estranghero. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Gabriel. Ang mga matang dati ay kinangangasan niya, ngunit ngayon ay tila dalawang butas na lamang sa isang pader. Hindi siya kumurap nang makita niya ang gulat at bahagyang takot na dumaan sa mukha ng kanyang asawa. Ang panunumbat ni Gabriel tungkol sa nawalang anak ay tumalbog lamang sa pader ng kanyang katahimikan. Hindi na naghintay ng sagot si Alona. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama ng ospital. Bawat kilos ay kalkulado at puno ng determinasyon sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan. Hindi siya humingi ng tulong kay Gabriel nang magsuot siya ng tsinelas. Lumakad siya palabas ng pinto nang hindi lumilingon. Iniwan ng lalaking dati ay sentro ng kanyang mundo na nakatayo sa gitna ng silid. Tila isang batang nawawala sa dilim. Paglabas ng ospital, ang sariwang hangin ng umaga ay humalik sa kanyang mukha. Hindi siya umuwi sa bahay ng mga santos. Sa halip, nagtungo siya sa isang maliit at tagong opisina. Sa dulo ng bayan ang opisina ni Attorney Elena. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang bumbilya, nagsimula ang tinatawag nilang Operation Zero. "Handa ka na ba?" Alona tanong ni Elena habang inilalatag ang mga kopya ng inventory ng botika at ang mga dokumento ng buwis na matagal nang itinatago ni Gabriel. "Kapag pinindot natin ang gatilyo, walang matitira sa kanya. Pero tandaan mo, ikaw ang nakapirma sa ilang papeles bilang manager." "Handa ako," sagot ni Alona. Ang kanyang tinig ay tila malamig na bakal. "Alam ko ang bawat butas ng negosyong iyon. Alam ko kung saan siya nandaraya sa buwis at kung sinong mga supplier ang binabayaran niya sa ilalim ng mesa para makakuha ng kickback. Kung lulubog ako, sisiguraduhin kong siya ang mauuna."
Sa loob ng sumunod na 2 linggo, si Alona ay naging isang anino. Habang iniisip ni Gabriel at ng kanyang pamilya na siya ay nagmumukmok sa kanyang kwarto sa likod ng bahay, si Alona ay abala sa pakikipag-usap sa mga dating kontak niya sa Bureau of Internal Revenue at sa mga bangko. Nadiskubre niya ang mas malalim na bahid ng dumi ang botika na pinaghirapan niya ay ginagamit ni Gabriel upang maglaban ng pera para sa isang ilegal na operasyon ng mga pekeng gamot sa Karatig Lalawigan. Isang hapon, naglakad si Alona patungo sa dalampasigan, ang lugar kung saan sila unang nagsumpaan ni Gabriel 10 taon na ang nakalilipas. Kinuha niya ang kanyang wedding ring mula sa kanyang bulsa. Pinagmasdan niya ang ginto na dati ay kumakatawan sa kawalang hanggan. Ngunit nang itapat niya ito sa sikat ng araw, nakita niya ang mga gasgas at ang unti-unting pagpula ng metal sa ilalim isang pekeng ginto. Gaya ng kanilang kasal, ito ang kanyang golden moment. Hindi niya ito itinapon ng may galit. Dahan-dahan niya lamang itong binitawan sa tubig. Pinanood niya ang singsing na lumubog sa pagitan ng mga buhangin. Hindi bilang paghihiganti, kundi bilang pagkilala na wala na itong anumang halaga sa kanyang buhay. Masyadong malalim ang tubig para sa isang bagay na hindi naman tunay. Isang baritono at mahinahong boses ang bumasag sa katahimikan ng paligid. Napalingon si Alona. Nakatayo sa kanyang likuran ang isang lalaking may suot na simpleng puting t-shirt at pantalong maong. Ang mga mata nito ay may taglay na lumbay, ngunit may kasamang malalim na karunungan. Nakilala niya ang mga bisig na iyon, ang mga bisig na bumuhat sa kanya sa gitna ng baha. Rafael, bulong ni Alona. Lumapit ang lalaki at inabot ang isang bagay na nakabalot sa panyo. Nang buksan ito ni Alona, nakita niya ang kanyang lumang tsinelas, ang tsinelas na naiwan niya sa putikan noong gabing mawala ang kanyang anak. Naiwan mo ito noong gabing iyon? Sabi ni Rafael. Hinahanap kita sa ospital, pero sabi nila ay nakadischarge ka na. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ka na. Hindi nakasagot si Alona. Ang presensya ni Rafael ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng kanyang giniginaw na puso. Ngunit bago pa sila makapag-usap ng matagal, ang katahimikan ay muling nabulabog ng tunog ng isang sasakyang huminto ng marahas sa di kalayuan. Kinabukasan, isang malaking puting sobre ang inihatid ng kartero sa bahay ng mga Santos. Nakita ito ni Gabriel habang nagkakape kasama si Lola Belen. Ang kanyang mukha ay nagliwanag. Ang kanyang puso ay tumalon sa tuwa. Nay narito na ang visa natin, sigaw ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pananabik. Celeste, halika rito. Ito na ang pasaporte natin patungong Amerika. Dali-daling binuksan ni Gabriel ang sobre sa harap ng kanyang pamilya at ni Celeste nakakarating lang. Ngunit sa halip na asul na tatak ng visa, ang tumambad sa kanya ay isang dokumentong may logo ng United States Embassy at ng Department of Justice. Ang mga salitang nakasulat sa itaas ay hindi approved, kundi isang malaking pulang tatak na ang nakasaad ay Notice of Investigation and Fraud Alert. Kasabay nito, narinig ang tunog ng ilang sasakyan na humihinto sa tapat ng kanilang gate. Mula sa bintana, nakita nila ang pagpasok ng mga lalaking naka-uniforme ng National Bureau of Investigation. Sa likod nila, nakatayo si Alona. Ang kanyang mga mata ay kasing talas ng isang agila na handang sumila. Ang bawat hakbang ng mabibigat na bota ng mga ahente sa kanilang beranda ay tila mga dagok ng martilyo sa dibdib ni Gabriel. Ang puting sobre na kanina ay tila susi sa kanyang mga pangarap ay naging isang lason na nagpapakirot sa kanyang mga kamay.
sa likod ng mga unipormadong lalaki. Nakatayo si Alona tuwid ang likod. Walang emosyon ang mukha at ang mga mata ay tila dalawang malalim na lawa na hindi mo malaman kung kailan maglalabas ng bagyo. Ano ang ibig sabihin nito? Alona, anong ginawa mo ang nanginginig na tanong ni Gabriel? Ang kanyang boses ay tila isang maliit na huni ng ibon kumpara sa autoridad na bumabalot sa silid. Hindi sumagot si Alona. Isang ahente ang lumapit at naglatag ng warrant sa harap ni Gabriel. Mr. Santos, we are here to freeze all assets related to Santos Pharmacy and your personal accounts due to allegations of tax evasion and money laundering. You are also under investigation for falsification of public documents. Kasabay ng mga salitang iyon ay ang tila pagguho ng pundasyon ng bahay ng mga Santos. Sinubukan ni Gabriel na buksan ang kanyang banking app sa cellphone, ngunit ang tanging lumabas ay isang pulang babala, account frozen. Ang 300,000 piso na kinuha niya mula kay Alona, ang perang dapat ay pampatayo ng bagong buhay nila ni Celeste sa Amerika, ay hindi na niya mahawakan. Tila ba ang lahat ng perang ninakaw niya ay biglang naging abo sa kanyang mga palad sa loob ng sumunod na ilang oras. Ang bahay na dati ay puno ng tawanan at pagmamayabang ay naging isang eksena ng kaguluhan. Kinuha ng mga ahente ang mga computer, ang mga folder ng dokumento, at pati na ang mga mamahaling gamit na binili ni Gabriel gamit ang pera ng botika. Sa gitna ng kaguluhan, si Lola Belen ay napaupo sa isang lumang silya sa kusina. Wala na ang mga bisita. Wala na ang mga kamag-anak na dati ay nakapaligid sa kanya para sa libreng ulam at pera. Ang tanging natira sa kanyang harap ay ang isang plato ng tuyo at malamig na kanin. Ang pagkaing dati ay kinamumuhian niya, ngunit ngayon ay siyang tanging meron siya. Ito ang kanyang golden moment. Habang dahan-dahan niyang isinusubo ang tuyo, tila nanunuot sa kanyang lalamunan ang pait ng pagsisisi. Naalala niya ang bawat umaga na inihahanda ni Alona ang pinakamasarap na almusal para sa kanya. Ang bawat gabing pinupunasan ni Alona ang kanyang mga paa kapag sumasakit ang kanyang rayuma. Ang lasa ng tuyo ay tila naging amoy ng kanyang sariling kalupitan. Samantala, sa loob ng silid sa itaas, isang matinding away ang nagaganap. You promise me, Gabriel, sabi mo ayos na ang lahat. Sabi mo sa Amerika na tayo titira ang pasigaw na bulyaw ni Celeste. Wala na ang malambing na boses. Pinalitan ito ng isang matinis at mapanghamong tinig. Ginagawa ko naman ang lahat. Celeste, pinigilan lang tayo ng pakialamerang Alona na iyon sagot ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at pagkapahiya. Don't give me that. Kung hindi mo kayang protektahan ang pera natin, anong silbi mo kinuha ni Celeste ang kanyang mamahaling bag? Nalaman ko rin na ang lupang sinasabi mong binili mo para sa akin ay may problema sa titulo. Isinangla mo pala yon nang hindi ko alam. Ang totoo na hindi alam ni Gabriel ay mas matalino si Celeste kaysa sa kanya. Ang lupang binili ni Gabriel sa probinsya na akala niya ay nakapangalan kay Celeste ay lihim na nailipat ni Celeste sa pangalan ng isang lalaking nagngangalang Antonio, ang tunay na karelasyon ng babae na matagal na niyang pinapadalhan ng pera mula sa bulsa ni Gabriel. Ang bahay na binuo ni Gabriel sa ibabaw ng kasinungalingan ay unti-unti nang nilalamon ng buhangin sa labas, sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Nakatayo si Alona kasama si Rafael. Pinagmamasdan nila ang paglabas ng mga ahente mula sa bahay. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Alona, mahinahong tanong ni Rafael.
Ang pagbagsak nila ay maaaring maging simula rin ng iyong sariling paghihirap dahil sa mga utang na iniwan ni Gabriel sa pangalan mo. Tumingin si Alona kay Rafael. Hindi ako natatakot sa hirap. Rafael, sanay na ako roon. Ang kinatatakutan ko ay ang mabuhay sa piling ng mga taong ang tingin sa akin ay isang gamit lamang na pwedeng itapon kapag lumana. Nanatiling misteryo kay Alona kung bakit laging naroon si Rafael. Tila ba may mas malalim itong dahilan bukod sa pagiging isang doktor na may malasakit? Bakit tila alam ni Rafael ang bawat galaw ni Gabriel bago pa man ito mangyari? Nang dumating ang gabi, ang katahimikan sa bahay ng mga Santos ay tila isang mabigat na kumot. Pumasok si Gabriel sa kanilang kwarto. Pagod at wasak ang pagkatao. Ngunit ang naabutan niya ay hindi ang isang umiiyak na Celeste na humihingi ng yakap. Nahuli ni Gabriel si Celeste na nagmamadaling isinisilid ang lahat ng kanyang mga alahas. Ang mga relo at ang natitirang cash sa loob ng isang malaking duffel bag. Nakasuot na ito ng jacket at tila handa ng tumakas sa gitna ng kadiliman. Saan ka pupunta ang malamig na tanong ni Gabriel? Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang katotohanan sa mga mata ng babaeng pinagpalit niya sa kanyang asawa. Saan ako pupunta sa lugar kung saan may bukas? Gabriel, sa lugar na hindi mabaho ang pangalan at hindi baon sa utang. Ang boses ni Celeste ay tila isang hapit na tali na biglang naputol. Wala na ang lambing, wala na ang pagkukunwari. Habang hinahablot ni Gabriel ang braso nito, marahas siyang itinulak ng babae. Ang mga alahas na dati ay simbolo ng kanilang pag-iibigan ay mabilis na isinilid ni Celeste sa kanyang bag mga alahas na alam ni Gabriel na binili niya gamit ang perang ninakaw sa kinabukasan ni Alona. Akala ko ba mahal mo ako? Akala ko ba bubuo tayo ng pamilya sa Amerika? Ang nanghihinang tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pag-asang may natitira pang katiting na pag-ibig sa puso ng babaeng pinagpalit niya sa kanyang asawa. Isang malutong na tawa ang isinagot ni Celeste. Pamilya Gabriel, wake up! Ginamit lang kita. Kailangan ko ng tangang tulad mo para mapunduhan ang buhay namin ni Antonio. At ang batang sinasabi mo hindi sa'yo iyon. Isang linggo na kaming nakabook ni Antonio paalis. At salamat sa huling withdraw mo. Mas magiging komportable ang buhay namin doon. Naiwang tulala si Gabriel sa gitna ng kanilang dating kwarto. Ang tunog ng mabilis na pag-alis ng kasasakyan ni Celeste ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang dangal. Ngunit hindi pa doon natatapos ang kanyang paghihirap. Kinabukasan, ang katahimikan ng umaga ay binalot ng tunog ng mabibigat na makinarya. Isang sheriff at ilang mga tauhan ng bangko ang dumating sa tapat ng kanilang gate. Dahil sa mga dokumentong isinumiti ni Alona at Attorney Elena, napatunayan na ang bahay at lupa ay ginamit na kolateral sa mga utang na hindi nabayaran ni Gabriel. Ang bawat sulok ng bahay na pinaghirapan ni Alona ay isa-isang nilagyan ng foreclosed na karatula. Pilit na kinaladkad ni Lola Belen ang kanyang mga paa palabas ng pinto. Ang matanda ay tila lumiit. Ang kanyang balat ay tila mas naging kulubot sa ilalim ng sikat ng araw. Wala na ang kanyang mga mamahaling suot. Tanging isang lumang duster na lamang ang takip sa kanyang katawan. Habang bitbit ang isang maliit na balutan ng mga damit. Nakita niya ang kanyang mga anak, ang mga bayaw ni Alona na nag-uunahang kumuha ng kung anong gamit ang maisasalba nila para ibenta, nang hindi man lamang siya tinutulungan. Ito ang kanyang golden moment.
Napatingin si Lola Belen sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay hinihilot ni Alona tuwing gabi. Ang mga kamay na pinagsusuotan ni Alona ng mga singsing bilang tanda ng paggalang. Ngayon, ang mga kamay na ito ay walang hawak, kundi isang basyong supot ng tinapay. Sa sandaling iyon, ang alaala ng malasakit ni Alona ay tila naging isang malaking bato na dumadagan sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng salitang mag-isa sa gitna ng kaguluhan. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kalsada. Bumaba ang bintana nito at lumitaw ang mukha ni Alona. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na dress. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay may taglay na kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Alona, Alona. Apo, tulungan mo kami ang sigaw ni Lola Belen habang pilit na lumalapit sa sasakyan. Nagkamali kami. Alona, patawarin mo kami. Ngunit hindi bumaba si Alona. Tiningnan niya lamang ang matanda ng may halong awa. Ngunit walang balak na bumalik sa impyernong iyon. Ang sasakyan ay muling umandar, iniwan ang pamilya Santos sa gitna ng debu at ingay ng paggiba sa kanilang dating tahanan. Samantala, si Celeste ay hindi rin nakataka sa tadhana. Habang naghihintay siya kay Antonio sa kanilang tagpuan, nadiskubre niya ang isang katotohanang mas masakit kaysa sa kanyang ginawa kay Gabriel, si Antonio. Ang lalaking pinaglaanan niya ng lahat ng perang kinuha niya kay Gabriel ay matagal na palang may ibang pamilya at kinuha lamang ang pera ni Celeste bago ito tuluyang naglaho ng walang bakas. Ang batang dala ni Celeste na ginamit niyang panakot kay Alona ay tila naging isang pabigat na hindi niya alam kung saan dadalhin. Pagkalipas ng ilang oras, sa loob ng isang madilim at masikip na selda sa munisipyo, nakaupo si Gabriel sa sahig. Ang amoy ng ihi at pawis ay nanunuot sa kanyang ilong. Ang kanyang mga pangarap na maging isang matagumpay na negosyante sa Amerika ay naging isang malamig na rehas ng kulungan. Narinig niya ang tunog ng takong ng sapatos sa semento, pag-angat ng kanyang ulo. Nakita niya si Alona na nakatayo sa labas ng rehas. Alona, parang awa mo na. Hikbi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Lumuhod siya sa harap ng rehas. Pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Alona. Ikaw na lang ang meron ako. Sabihin mo sa mga pulis na hindi ko ginusto yon. Sabihin mo na mahal mo pa ako. Alona, iligtas mo ako. Tinitigan ni Alona ang lalaking dati ay itinuring niyang mundo. Ang kanyang puso ay hindi na kumakabog sa galit, kundi sa isang uri ng paglaya na hindi kayang bayaran ng kahit anong salapi. Ang hiling mo ay hindi ko kayang ibigay. Gabriel, mahinahong sagot ni Alona. Iligtas mo ang sarili mo, gaya ng pagliligtas ko sa sarili ko mula sa iyo. Ang hampas ng mga alon sa dalampasigan ng kaniyang kinalakhang bayan ay tila isang banayad na haplos sa sugatang kaluluwa ni Alona. Malayo na siya sa ingay ng syudad, malayo sa mapanirang tingin ng mga santos, at malayo sa alaala ng gabi kung kailan tila tumigil ang kaniyang mundo. Dito sa probinsya, kung saan ang amoy ng asin at sariwang hangin ang namamayani, dahan-dahang hinahabi ni Alona ang isang bagong bukas. Sa isang maliit na kanto malapit sa plaza, itinayo niya ang tinapay ng pag-asa. Hindi ito isang marangyang bakery, ngunit bawat pandesal at kakanin na lumalabas mula sa kaniyang hurno ay gawa sa pagmamahal at pag-asang muling makatayo. Ang tunog ng pagmamasa ng harina sa ibabaw ng kahoy na mesa ay naging ritmo ng kaniyang bawat umaga.
isang ritual ng paghilom na mas mabisa pa sa anumang gamot. Isang hapon, habang nag-ayos si Alona ng mga bagong lutong tinapay, napansin niya ang isang batang lalaki na nakatayo sa labas ng kaniyang tindahan. Marungis ang suot nitong t-shirt, butas-butas ang tsinelas, at ang mga mata ay may taglay na gutom na hindi lamang para sa pagkain, kundi para sa kalinga. Ang batang si Baste ay madalas niyang makitang nagpapalaboy-laboy sa pantalan. Walang kasama at laging tila may hinahanap. Gusto mo ba ng tinapay? Na malambing na tanong ni Alona habang iniaabot ang isang mainit na monay. Kinuha ito ng bata ng may pag-aalinlangan. Ngunit sa unang kagat ay sumilay ang isang ngiti na nagpatunaw sa natitirang yelo sa puso ni Alona. Hindi nagtagal. Naging katulong na niya si Baste sa pagsisilbi sa mga mamimili. Sa bawat tawa ng bata, nararamdaman ni Alona ang isang uri ng kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Isang lihim ang hindi pa alam ni Alona ang batang ito, na inabandona ng kanyang ina, ay may dugong nananalaytay na pamilyar sa kanya. Si Baste ay anak ni Gabriel sa isa pang babaeng matagal na nitong kinalimutan, isang biktima rin ng kawalang pananagutan ng lalaking nanira sa buhay ni Alona. Ito ang naging golden moment ni Alona. Isang umaga, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa bintana, tinuruan niya si Baste kung paano magmasa ng pandesal. Kailangan mong maging banayad. Baste, ang tinapay, parang buhay din. Yan. Kailangan ng tamang init at sapat na oras para umalsa at maging matamis. Bulong niya habang ginagabayan ang maliliit na kamay ng bata. Ang init ng hurno at ang amoy ng harina ay tila naging yakap ng isang tunay na pamilya. Isang sandali kung saan ang sakit ng nakaraan ay natakpan ng tamis ng kasalukuyan. Sa gitna ng kanyang panibagong buhay, hindi nawala sa kanyang tabi si Doktor Rafael, ang doktor na tumulong sa kanya noong gabing mawala ang kanyang anak, ay tila naging isang tahimik na bantay sa kanyang pag-unlad. Hindi tulad ni Gabriel, si Rafael ay hindi mahilig sa matatamis na salita o malalaking pangako. Ang pagmamahal niya ay naipapakita sa pamamagitan ng pagdadala ng paboritong kape ni Alona tuwing hapon, o ang simpleng pagtulong sa pag-aayos ng mga silya sa bakery bago ito magsara. Alona, para sa iyo, sabi ni Rafael isang gabi. Habang iniaabot ang isang bungkos ng puting kamya, natigilan si Alona. Paano nalaman ni Rafael na kamya ang paborito niyang bulaklak? Samantalang kahit si Gabriel ay hindi ito kailanman naalala sa loob ng 10 taon. Isang misteryo ang tila bumabalot sa mga mata ni Rafael, isang koneksyon na tila mas malalim pa sa pagkakataon. Salamat, Rafael. You always know how to make me smile. Sagot ni Alona. Ang kaniyang boses ay may bahid ng kilig na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang kanilang mga kamay ay sandaling nagtagpo habang kinukuha ang mga bulaklak. Isang hawak na puno ng respeto at pangako ng proteksyon. Walang halik, walang yakap, ngunit ang daloy ng kuryente sa pagitan nila ay sapat na upang sabihing may bagong pag-ibig na namumukadkad sa gitna ng mga sugat. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabulabog ng isang marahas na katok sa pintuan ng bakery. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak, lumilikha ng isang malungkot na tunog sa bubungang yero. Pagbukas ni Alona ng pinto, isang figura ang tumambad sa kanya, isang babaeng basang-basa, marungis, at tila kalansay na sa sobrang payat. Ang babaeng dati ay puno ng yabang at kapangyarihan. Ang biyenan na si Lola Belen ay nakaluhod ngayon sa putikan sa harap ng kaniyang pintuan. Ang mga mata nito ay nanlalabo sa sakit at gutom, at ang kaniyang mga kamay
ay nanginginig habang pilit na inaabot ang laylayan ng palda ni Alona. Alona, parang awa mo na. Wala na akong mapuntahan. Ang paos at nanginginig na pagsamo ng matanda bago ito tuluyang nawalan ng malay sa kaniyang harapan. Hindi alam ni Alona kung galit ba o awa ang dapat niyang maramdaman habang pinagmamasdan ang nanunuyo at nanginginig na katawan ni Lola Belen sa ibabaw ng kanyang lumang sopa. Ang babaeng dati ay puno ng kapangyarihan. Ang boses na dati ay nagtatakwil sa kanya sa gitna ng ulan, ay ngayon ay tila isang tuyot na dahon na kinitil ng bagyo. Dahan-dahang pinunasan ni Alona ang noo ng matanda gamit ang maligamgam na tubig. Ang bawat dampi ng bimpo ay isang paalala ng bawat hapdi na idinulot ng matanda sa kanya. Ngunit sa halip na poot, isang malalim na katahimikan ang namayani sa kanyang puso. Nang magising si Lola Belen, ang unang bumungad sa kanya ay ang amoy ng mainit na sopas at ang malamlam na liwanag ng lampara sa bakery. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, mabilis na bumagsak ang mga luha mula sa malalim na mga mata ng matanda. Pilit siyang bumangon upang lumuhod sa paanan ni Alona. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig sa matinding hiya. Alona, patawarin mo ako. Wala na akong mukhang maihaharap sa'yo. Pero wala na talaga akong mapuntahan. Ang mga anak ko, itinapon ako sa kalye nang maubos ang pera ni Gabriel. Hikbi ng matanda. Ang kaniyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Tinitigan siya ni Alona ng matagal. Maaari kayong manatili rito. Nay Belen, ang mahinahong sagot ni Alona. Pero hindi bilang biyenan. Kung gusto ninyong kumain, kailangan ninyong magtrabaho. Kayo ang maglilinis ng mga banyera at magwawali sa bakery araw-araw. Ang patawad ay hindi lamang binibigkas. Ito ay pinapatunayan sa gawa. Ito ang naging simula ng isang kakaibang kaayusan sa tinapay ng pag-asa. Ang dating reyna ng pamilya Santos ay naging tagahugas ng mga madungis na kagamitan sa bakery. Ito ang golden moment ni Lola Belen, ang sandali kung kailan sa bawat pagkuskos niya ng uling sa mga kawali, ay tila kinukuskos din niya ang dumi ng kanyang nakaraan. Madalas siyang makitang umiiyak habang ginagawa ang mabibigat na trabaho. Hindi dahil sa hirap, kundi dahil sa kabutihang loob ng babaeng kanyang minaltrato. Sa mga panahong ito, mas naging malalim ang pagbabahagi ni Dr. Rafael ng kanyang sariling kwento kay Alona. Isang gabi, habang pinapanood nila ang mga bituin mula sa balkonahe ng bakery, ipinagtapat ni Rafael ang dahilan ng kanyang labis na pagkalinga. Nawalan din ako ng asawa, Alona. Simula ni Rafael, ang kaniyang boses ay may bahid ng nakalipas na pait. Namatay siya dahil sa kapabayaan ng kanyang sariling pamilya. Mas pinili nilang gastusin ang pera sa sugal kaysa sa kaniyang operasyon. Noong gabing nakita kita sa kalsada, nakita ko ang asawa ko sa iyo. Sumumpa ako na hindi ko hahayaang may isa pang babaeng mamatay dahil sa kasakiman ng iba. Ang pag-amin na ito ang nagpabura sa lahat ng alinlangan ni Alona. Hindi lamang sila pinagtagpo ng tadhana. Sila ay pinag-isa ng parehong sugat na ngayon ay sabay nilang pinapagaling. Ngunit sa likod ng kanilang namumukadkad na pag-ibig, may isang munting tinik pa ring nakabaon. Ang anak na babae ni Rafael, na si Sofia, ay nananatiling mailap kay Alona. Tila ba natatakot na palitan nito ang kanyang pumanaw na ina? Dumating ang araw ng pista sa bayan. Ang bakery ni Alona ang naging sentro ng kasiyahan dahil sa kanyang mga kakanin. Sa gitna ng pagdiriwang, sa harap ng maraming tao sa plaza, dumating si Rafael kasama si Sofia.
Ang bata ay dahan-dahang lumapit kay Alona at iniabot ang isang maliit na card na may guhit ng isang bahay at 3 tao. Happy Fiesta po, Tita Alona. Bulong ng bata bago ito yumakap sa baywang ni Alona. Ang pagyakap na iyon ay tila huling piraso ng puzzle na kumumpleto sa puso ni Alona. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tunay na siyang bahagi ng isang pamilyang hindi nabuo sa dugo, kundi sa pagpili. Habang ang musika ng banda ay umaalingaw-ngaw at ang mga banderitas ay sumasayaw sa hangin, dahan-dahang lumapit si Rafael kay Alona. Ang kaniyang mukha ay puno ng seryosong determinasyon at wagas na pagmamahal. Sa gitna ng kalsadang puno ng tao, dahan-dahang lumuhod si Rafael sa harap ni Alona. Ang ingay ng paligid ay tila naglaho, pinalitan ng isang sagradong katahimikan na tila naghihintay ng isang mahalagang sagot. Kinuha ni Rafael ang isang maliit na kahon mula sa kaniyang bulsa. Isang simpleng singsing na may puting bato ang kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Alona. Ang malakas at malinaw na tawag ni Rafael na narinig ng buong baryo. Sa harap ng Diyos at ng mga taong saksi sa iyong pagbangon, nais kong itanong, papayag ka bang maging katuwang ko sa paghabi ng natitirang mga tahe ng ating buhay, Alona? Will you marry me? Ang matamis na pag-oo ni Alona ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng mahabang gabi at ang pagsisimula ng isang maningingning na bukang liwayway. Ang buong baryo ay nagdiwang. Ang kanilang mga palakpak ay tila isang masayang koro na sumasaliw sa pintig ng puso ng 2 taong muling pinagtagpo ng tadhana. Sa loob ng ilang buwan, ang tinapay ng pag-asa ay naging abala hindi lamang sa paggawa ng mga tinapay, kundi sa paghahanda para sa isang simpleng kasalan na magaganap sa ilalim ng matatandang puno ng nara sa tabi ng lumang simbahan. Si Alona mismo ang humabi ng kaniyang sariling belo at ang kaniyang simpleng puting gown. Ang bawat tahi niya ngayon ay hindi na puno ng dugo at pait, kundi ng mga pangarap at kapayapaan. Sa bawat paghila niya ng sinulit, tila kaniyang isinasara ang mga sugat ng nakaraan. Ito ang kaniyang golden moment, ang pagkakita sa kaniyang sarili sa harap ng salamin. Suot ang gown na kaniyang pinaghirapan. Wala nang bakas ng martir na asawa. Ang nakaharap sa kanya ay isang babaeng marunong ng magmahal sa sarili bago magmahal ng iba. Ang kaniyang kagandahan ay hindi na nanggagaling sa kaniyang pagtitiis, kundi sa kaniyang kalayaan. Isang linggo bago ang kasal, nalaman ni Alona ang huling katotohanan mula kay Lola Belen. Habang nagwawalis ang matanda sa likod ng bakery, umiiyak nitong ipinagtapat na si Baste ay anak nga ni Gabriel sa isang babaeng tinalikuran nito bago pa sila ikasal ni Alona. Sa halip na magalit, niyakap ni Alona ang bata ng mas mahigpit. Pinili niyang maging ina sa anak ng lalaking nanira sa kanya dahil alam niyang ang bata ay walang kasalanan. Ang pagtanggap na ito ang naging huling pagsubok sa kaniyang pagkatao at sa pamamagitan ng pagpili sa pag-ibig. Tuluyan ng naglaho ang anumang puot na natitira sa kaniyang puso. Dumating ang araw ng kasal. Ang amoy ng mga bulaklak ng kamiya at sampagita ay humahalimuyak sa paligid ng simbahan. Walang mamahaling dekorasyon, walang malalaking handaan. Tanging ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila ang naroon. Si Lola Belen ay nakaupo sa likuran, tahimik na lumuluha sa kagalakan at pasasalamat. Si Baste at Sofia ay magkahawak kamay na naglalakad bilang mga tagadala ng singsing at bulaklak. Ang kanilang mga tawa ay tila mga kampanang nagbabadya ng bagong simula. Nang bumukas ang pinto ng simbahan, ang sikat ng araw ay tila isang korona sa ulo ni Alona habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa altar kung saan naghihintay si Rafael.
Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga talulot ng bulaklak ay tila pagtapak sa mga alaala ng hirap na kanyang nalampasan. Pagdating niya sa harap ni Rafael, hinawakan ng doktor ang kanyang mga kamay nang may ibayong pag-iingat. Tila ba hawak niya ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. You look beautiful, Alona, bulong ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagnininingning sa katapatan. Handa na akong maging katuwang mo, sa hirap man o sa ginhawa, sa bawat tahi ng ating bukas. Matapos ang seremonya, habang ang lahat ay masayang nagkakantahan sa labas ng simbahan, isang anino ang nananatiling nakatayo sa malayo, sa ilalim ng isang malaking puno, si Gabriel, na pansamantalang nakalabas dahil sa kaniyang mabuting asal sa loob ng kulungan, ay nanonood ng tahimik. Ang kaniyang buhok ay may mga puti na, ang kaniyang mukha ay puno ng lumbay at pagsisisi. Nakita niya ang kaniyang anak na si Baste na masayang tumatawa sa piling ni Alona. Nakita niya ang kagalakang kailanman ay hindi niya naibigay sa babaeng pinakatapat sa kanya. Hindi lumapit si Gabriel. Alam niyang wala na siyang puwang sa mundong iyon. Ang kaniyang presensya ay isa na lamang paalala ng nakaraang dapat ng ibaon. Pagkatapos ng isang huling sulyap, dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palayo. Tinatanggap ang katotohanang may mga pagkakataong hindi na maibabalik at may mga taong sadyang kailangan nating pakawalan upang sila ay maging tunay na masaya. Sa ilalim ng malaking puno ng nara, sa gitna ng hapunan, lumapit si Sofia kay Alona at dahan-dahang humilig sa kaniyang balikat. Mama, ang mahinang bulong ng bata, isang salita na nagpatigil sa mundo ni Alona. Isang salita na nagbigay ng ganap na kahulugan sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Niyakap niya ang bata at tumingin kay Rafael na nakangiti sa kanyang tabi. Hinding-hindi ko bibitawan ang iyong mga kamay. Bulong ni Rafael sa kaniyang tenga habang pinapanood nila ang paglubog ng araw sa dalampasigan. Hanggang sa huling tahi ng ating buhay, lumipas ang mga taon. Ang tinapay ng pag-asa ay hindi na lamang isang maliit na tindahan sa kanto. Ito ay naging isang malaking bahagi ng buhay sa kinalakhang bayan ni Alona. Isang kanlungan para sa mga kababaihang nawalan ng direksyon at nasugatan ng tadhana. Ang bawat amoy ng mainit na tinapay na lumalabas sa hurno tuwing madaling araw ay tila isang imbitasyon para sa lahat na ang bawat umaga ay laging may dalang bagong simula. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw ng dagat, nakaupo si Alona sa isang tumba-tumbang gawa sa kawayan sa harap ng kanilang bahay sa tabing dagat. Pinapanood niya ang kaniyang dalawang anak, sina Baste at Sofia, na masayang naghahabol sa mga alon. Si Baste, na ngayon ay isang matangkad at magalang na binata, ay siyang katuwang na niya sa pamamahala ng negosyo. Habang si Sofia naman ay nag-aaral na upang maging isang guro. Dala ang pangarap na dati ay binitawan ni Alona. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng ganap na kapayapaan. Hinaplos ni Alona ang kanyang dibdib, kung saan dati ay naramdaman niya ang pinakamatinding hapdi. Ngunit ngayon, wala na ang sakit. Ang mga sugat ng nakaraan ay naging mga pilat na lamang na nagsisilbing palamuti sa kanyang pagkatao. Napagtanto niya na ang buhay ay tila isang malaking piraso ng tela. Minsan, ito ay marahas na nagugupit o napupunit. Ngunit sa pamamagitan ng matitibay na sinulid ng pananampalataya at pagmamahal sa sarili, maaari itong muling itahi upang maging isang obra maestra na mas matatag at mas maganda kaysa sa dati. Naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Isang kamay ang dahan-dahang pumatong sa kaniyang balikat
at naramdaman niya ang pamilyar na bango ng kape at katapatan. Si Rafael ay naroon. Ang kanyang buhok ay may mga bakas na rin ng pilak, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng parehong ningning na nakita ni Alona noong gabing iligtas siya nito mula sa ulan. Iniisip mo na naman ang nakaraan, ang mahinahong tanong ni Rafael bago ito naupo sa tabi niya. Ngumiti si Alona at sumandal sa balikat ng kanyang asawa. Hindi na nakaraan ang iniisip ko, Rafael. Pinagmamasdan ko lang kung gaano kaganda ang pagkakatahi ng tadhana sa ating buhay. Pinatawad ko na siya. Rafael, matagal na. Hindi dahil sa karapat-dapat siya sa patawad ko, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Sa dikalayuan, sa isang maliit na kwarto sa gilid ng bakery, makikita si Lola Belen na tahimik na nagbabasa ng Biblia. Ang matanda ay doon na nanirahan hanggang sa kaniyang pagtanda. Nagsilbing lola sa mga bata at nahanap ang kaniyang kaligtasan sa paglilingkod sa kapwa. Ang kaniyang presensya ay isang patunay na kahit ang pinakamalaking pagkakamali ay maaaring ituwid kung may tunay na pagsisisi. Samantala, sa isang malayong syudad, isang lalaki ang naglalakad mag-isa sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada. Si Gabriel ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang hamak na kargador sa pantalan. Ang kaniyang mga pangarap na Amerika ay tuluyan ng naglaho kasama ng kaniyang kabataan. Nakakita siya ng isang lumang pahayagan sa gilid ng kalsada. At doon ay nakita niya ang mukha ni Alona sa isang artikulo tungkol sa matatagumpay na negosyante sa probinsya. Tinitigan niya ang larawan, ang mga mata ni Alona ay masaya at malaya. Doon, sa gitna ng kadiliman ng kanyang sariling buhay, naramdaman ni Gabriel ang pinakamabigat na uri ng parusa, ang makitang masaya ang taong sinaktan mo nang hindi ikaw ang dahilan. Nabalik ang diwa ni Alona nang marinig niya ang tawag ni Nabaste at Sofia. Lumapit ang dalawa sa kanila at sabay-sabay silang naglakad patungo sa hapagkainan. Doon, sa gitna ng tawanan, masarap na pagkain at wagas na pagmamahalan, nakita ni Alona ang sagot sa lahat ng kanyang mga katanungan. Ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo o sa mga dokumento ng kasal. Ang tunay na pamilya ay ang mga taong hindi ka iiwan sa gitna ng bagyo. Ang mga taong handang tumulong sa'yo na pulutin ang bawat piraso ng iyong pagkatao at muling itahi ang mga ito ng may pagmamahal. Ang nobelang ito ay hindi lamang kwento ng isang babaeng pinagtaksilan. Ito ay kwento ng isang pusong tumangging manatiling wasak. Dahil sa huli, ang pinakamagandang borda ng ating buhay ay hindi nanggagaling sa kintab ng ginto, kundi sa tibay ng mga sinulid ng ating pag-asa, pagpatawad, at ang lakas na muling magsimula sa bawat paglubog at pagsikat ng araw. At doon, sa ilalim ng mga bituin, ang huling tahi ng puso ni Alona ay ganap na nang natapos matibay, maganda, at handa sa anumang daluyong ng bukas.